David committed adultery with Bathsheba, the wife of Uriah the Hittite, after seeing her bathing. Naakit si David doon sa asawa ng kanyang soldier na si Uriah. Kaya kinuha nito bilang kanyang asawa. So he committed adultery with Bathsheba. And number 2, deception and cover up. When Bathsheba became pregnant, David attempted to conceal the sin by bringing Uriah home so he would sleep with his wife. Nung kanyang ma-impregnate na si Bathsheba, para ma-cover up itong kanyang kasalanan, pinauwi niya si Uriah sa kanyang asawa para matulog or matulog na kasama niya. Para mapagbintangan na yung kanyang dinadalang tao ay anak ni Uriah. Para ma-cover up niya yung kanyang kasalanan. And sa pangatlo, murder of Uriah. After the cover-up failed, so ito po ay hindi nagtagumpay sapagkat hindi nga natulog si Uriah sa kanyang asawa. So hindi nagtagumpay yung kanyang plano. So after the cover-up failed, David arranged for Uriah to be placed in the fiercest battle and abandoned so he would be killed. Bilang hari, pinag-utos niya na ilagay sa front ng si Uriah nang sa ganon kapag nag-umpisa yung battle, mamamatay siya. Siya yung unang tatamaan nung mamamatay. Ganun yung kasamaang ginawa ni David. Number 4, abuse of royal authority. David misused the authority God had entrusted to him to satisfy his own desires and eliminate an innocent Uriah. Ito nga yung kanyang ginawa. Inabuso niya yung kanyang kapangyarihan para manipula yung may isa katuparan yung kanyang pangsariling pagnanasa. Nakuhain yung asawa ng kanyang lingkod at ipapatay si Uriah. And number 4, taking a consensus out of pride, David ordered a military consensus, apparently trusting in the size of his army rather than in God. And he also committed polygamy. God took many wives and concubines while tolerated under the Old Covenant. This violated God's original design for marriage. Mababasa po natin yan sa 2 Samuel and 1 Chronicles na nagkaroon siya ng maraming asawa. So, ito yung mga kasalanan ni David. Kaya po, siya yung ginawang example ng Diyos. Yet, when he genuinely repented, David believed that he had been forgiven by God. Mababasa natin sa Psalms 51. Sa kabila ng kanyang kasalanan, si David naman ay nagsisi sa mga ito. At he believed that he had been forgiven by God. So ito yung ilan sa kanyang mga apologies na mababasa natin sa Psalms 55. Yan, yung have mercy on me, O God, blot out my transgression, wash me thoroughly my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my transgressions, and my sin is ever before you. Yung kanyang pag-amin sa kanyang kasalanan. Against you, only you, have I sinned and done what is evil in your sight. Behold, I was brought forth in iniquity. Ito pa po, sabi niya, purge me with hyssop and wash me. Hide your face from my sin and blot out all my iniquities. At sinasabi niya sa Diyos na, please God, don't consider or forget my sin. No? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from your presence, and take not your Holy Spirit from me. No, na nangyari nga kay Saul, na sinasabi niya na huwag mangyari sa kanya, na pawiin ng Diyos yung Espiritu Santo sa kanya. Restore to me the joy of your salvation. Ito yung nawawala kapag tayo ay nagkakasala. So, kaya sa kanyang apology, sa kanyang paghingi ng kapatawaran, sinabi niya sa Diyos na restore to me
the joy of my salvation, of your salvation. No, yung kaligtasan ng ating kaluluwa. Sabi niya pa, deliver me from guiltiness, O God. The sacrifices of God are a broken spirit and a broken and contrite heart. No, mga kapatid. Kaya, makikita natin dito na gaano man kalaki yung naging kasalanan ni David sa Diyos, God remained faithful. Hindi porket nagkasala ka, hindi ko natutuparin yung aking pangako. Hindi ko babaliin ang aking tipan dahil ikaw ay nagkasala. Tutuparin ko ang aking tipan sapagkat ang Diyos, yun ang kanyang karakter. He is faithful. Ikaw man ay nagkasala sa Kanya. Dahil siya ay faithful, ito ay kanyang tutuparin. Kaya ito yung kapanatagan na yung sinasabi niya sa kanyang bayan, na kayo'y magsilapit, kayo'y magsipanumbalik sa akin. No? Number 1 dito, David becomes an example that God's covenant is based on His faithfulness. Repentance brings restoration. Ibabalik ng Diyos yung mga nawala sa atin, lalo na yung ating kaligtasan. God's mercy is greater than human failure. God remained faithful to David. He will also restore Israel if we repent and return to Him. Ito po yung katotohanan at kapanatagan na binibigay ng Diyos na siya ay tapat sa kanyang bayan. Now, ano naman ngayon sa atin? Ano naman ngayon sa atin kung ito'y binabanggit tungkol sa Israel? Ano naman sa panahon natin ngayon? Why is Isaiah 55 important for us as Christians today in our time? Ano naman sa atin? So number 1, it is God's invitation to everyone. Kaya nga po doon sa nabasa natin, ito'y paanyaya. Come that everyone who thirsts, come to the waters and eat. Who has no money, come buy and eat. Come buy wine and milk without money and without price. So this is an invitation to those who are spiritually bankrupt. Hindi po yung financial statement natin. This teaches an important gospel truth that salvation is received by grace. Ibig sabihin po ng biyaya ng Diyos, kahit na hindi ka karapat-dapat, ay minabuti pa rin ng Diyos na ikaw ay bigyan niya ng kanyang ng kanyang grace. Kahit na ikaw ay hindi karapat-dapat sa kanyang biyaya, still binigyan niya ng kanyang biyaya sa iyo. Ano naman yung mercy? Pag sinabi namang mercy, yun ay karapat-dapat kang parusahan. Karapat-dapat tayong, we deserve to get punishment, but God withhold that punishment. Dahil sa kanyang kaawaan. Yun naman ang pinagkaya, o ibig sabihin, bagay na ito. Sabi nga po dito sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, for by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of your works, so that no one may boast. Hindi po tayo pinatawad ng Diyos, hindi natin natanggap yung kanyang pagpapala, yung kanyang grace, dahil sa ating mga gawa, kundi sa kanyang kaawaan. Dito po sa Titus chapter 3, verse 5 to 7, He saved us not because of works done by us in righteousness, but according to His own mercy. Kaya wala po tayong maipagmamalaki sa Kanya na tayo pinatawad dahil sa ating mga gawa, kundi ang Diyos ay naawa sa atin. Yun po yung ating pinaliwanag na tungkol sa grace and mercy. And this echo throughout the New Testament that our Lord Jesus Christ, sabi niya sa John chapter 7, verse 37, that if anyone thirsts, let him come to me and drink.